Hello. Magandang araw sa inyo. Supplement lang ito para sa ating UCSP, no? Para tayo magkaroon ng kahit paano yung discussion, no? Para ma-minimize man yung more on intensive reading ninyo. So, karagdagan lang ito sa aspects of culture sa lesson 2, sa page 50. Pero mag-i-skip na ako kasi maraming example naman diyan. Dahil siya na ako sa ethnocentrism. Okay? Sa ethnocentrism, alam kong nakaka-bothered kasi ito kasi puro text yung UCSP. Idan na lang sa pictures. So, ethnocentrism, it refers to the people, nation, or cultural grouping. Nakalagay sa page 16 ninyo kung bago ang inyong edition ng libro. Centric means, of course, the center, no? Refers to the tendency of each society to place its own culture patterns at the center of things. Or, in short, bibigyan mo halaga while you are comparing or reflecting your culture towards the different culture, di ba? O yung from different preconceptions and standards natin or customs sa iba pang kultura na ating na-encounter. Or in short, we try to evaluate, coined by William Graham Sumner. Pero actually, hindi naman si William Graham Sumner ang nagbigay talaga ng ethnocentrism. Ang ethnocentrism ay as well ay concept, ideya, philosophy, na kung saan ay mas pininiwalaan nila or kahit sa iniisip lang natin na mas mahalaga, superior, or normal or ayon sa kultura yung ating way of living compared to others. Yun lang yung more on Pero ang lapses dito, pag hindi kayo masyadong familiar sa term ethnocentrism, ang tendency kaagad dito may bias, may alpha or beta biases na tinatawag, o kaya tutungo kaagad ikaw sa racist kaagad ang atake, no? Actually, maraming benefits ang pagiging ethnocentrism. Ethnocentric, kumbaga. Una sa lahat, yung sense of pride, yung identity ng isang bansa or nation, nandiyan. At the same time, yung sense of nationalism, dito rin napunta. Yun nga lang, ang drawback nito, yung possessiveness niya. At the same time, yung measuring stick natin, either we measure it good or bad, high or low, right or queer in proportion. Diba? At the same time, ethnocentrism gives us less value or orientation to understand different culture. Kasi normal lang naman sa atin, lahat ng tao na experience ang ethnocentrism. Next. Let's have quick exercise para matukoy natin kung ano ba yung ethnocentric view natin. Para ma-apply din naman natin. Ito siya. Bonus questions to. Number 1, labor productivity is lower in the Philippines than in Korea. Is it? Ito ba ang lahat ng items na to from 1 to 10 ay nag-depict ba o nagpapakita ba ng ethnocentric view? Sabihin nyo lang kung yes or no. Or kung hindi ko mamarinig yung feedback, then in your own na lang, no? Yung number 1, try to analyze the statement. Ethnocentric view po ba siya? Yes or no? Ang number 1 po ay no. Kasi statement of fact lang naman siya, no? Try to report or try to stating or explaining, di ba? Next, number 2, never trust anyone over 40. Yes. 3, turn off that junk iPad so I can answer my modules. Yes. 4, I don't like K-pop. 5, I don't like Pepsi. Yung 4 and 5, no. Ay sir, bakit contrary sa sinasabi ng libro? Actually, ang tandaan sa ethnocentrism, ang statement kasi, actually, ito hindi naman talaga statement, stating preferences lang to. No? So, unsupported assertion siya. So, there is no reflection why that person or that thing
could not be likened, ha? Kung bakit niya gusto or preferred, no? So, yung 4 and 5, hindi siya belong sa ethnocentrism. Unless na lang kung if you are inserting some views or your views contrary or based on your choice, no? Yung 6, yes. Number 7, yes din. Number 8, yes, of course, ethnocentrism yan, no? Kasi maaring ang position mo dyan, kasi argumentary yan eh. Ang position mo dyan, maaring, are you a politician or not? Or ano bang political views mo? Or why do you say so na yan, crook sila, diba? O may mga political parties, no? Kukonsider yan siya as ethnocentrism. I, as sociologist, is the answer to social problems. Number 9, yes. Ethnocentrism pa rin yan in view of your profession. Tandaan nyo, ang ethnocentrism, hindi lagi ito, ang connotation nyo ay bad. No? Lagi nyo, ang representation ng ethnocentrism ay highness, superiority, at the same time, belief sa culture. Yung kaagad ay ethnocentrism. Hindi nangangahulugan kasi ethnocentrism kaagad ay masama. No? Number 10, yes. Ethnocentrism din yan. And kaakibat ng ethnocentrism ay cultural relativism. Yung cultural relativism, binabalanse niya yung ideya ng ethnocentrism na kung saan, imbis na mas i-judge natin tong certain culture na to, then why not to understand, no? Kaya kinoconsider din siya as research method. O inaalam nila yung cultural differences. No? Pero hindi sinasabi ng cultural relativism na kung ano yung best or kung ano yung mas tama or inferior or superior, ika nga, no? They're just trying to try to understand the culture, although culture cannot be possibly understood innately. Not to say na just to deeply analyze the culture. Hindi nangangahulugan ganun, no? Ang sa cultural relativism is playing safe ito. No? Just try to understood on its own terms, not using standards of another culture. Diba? Balancing lang siya. Balancing act. No? Involves looking at another culture, dito tayo sa right side, by its own perspective instead of one's own culture. Diba? Pag kasi hinayaan ka ng pagkain nga na okay, balot, di ba? Sorry to exemplify, no? Hindi naman, of course, sa Pilipino nakain ng balot, no? Pero pag hinain mo yung balot sa foreign, no? First time pa lang niya makakita ng ganun, no? Or yung foreigner, maaring despise siya sa atin dahil kumakain tayo ng balot, no? Kasi ang weirdo and tawag dyan, unusual para sa kanila. Kung yung foreigner na yon, ang kanyang reaction o ang kanyang iniisip ay, okay, bilang isang Pilipino, anong reason mo kung bakit kayo parang grew up doing yun na yung culture na yan? Bakit pa yung balot na yan ay nag-propagate or mas nakilala sa inyo bilang sabi natin normal food ninyo bilang mga Pinoy? Then, napasok agad yung cultural relativism. No? Another thing pa rin dito ay magkakaroon tayo ng yung difference niya sa cultural relativism. Different views, different questions, of course, different answers, and different points to ponder. And kung nabasa niyo siguro yung week 6 at 7, supplement lang ito para at least ay magkaroon kayo ng idea. Bonus questions lang to again, supplement questions lang just for me to know or aware kung talagang ba kayo ay napanood tong video ito. At the same time, you can follow, make sense yung mga topics na nasa libro ng UCSP. No? Try to analyze these questions. Yung number 2 bonus na kasi nalimutan ko palang edit yung letter B. Letter B yung answer sa number 2. The plow was invented. Diba? Kung saan nagsimula yung agricultural technology, then, ayun yung
kinoconsider ng mga anthropologists and sociologists na nag-appear nga ang agrarian society. Okay? So, yung answer nyo, maaaring isa nyo sa GC o kaya sa FB group, just for me to know kung kayo nakinig, no? Letter only na lang. Number 1, number 3, 4. You may pause this video kung gusto nyo mabasa talaga at ma-analyze. 5, 6. And then last slide. Yan. Again, supplement lang tong 8 items na to or 7 items kasi bonus na yung isa. References. Okay, thank you once again. God bless.